Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa pagtingin ni Lynn mula sa loob ng mansion sa labas. Laking gulat nito nang makita niya ang flag na sumisimbolo sa Elysium Gatesec. At ito ay napabulong sa kanyang sarili. Kung hindi ako nagkakamali, ang daladala ng mga kasundaluhan na flag ay nagmula ang mga ito sa Elysium Gatesec. Huwag mo sabihin, ang mga libo-libong sundalo na nasa labas ng mansion na ito ay ang Elysium Gatesec. Si Lynn ay gulat na gulat sa mga oras na ito. Kanina ang lahat ng mga sundalong ito, lalo na ang dalawang lalaki na munguna sa kanilang lahat, ay para bang lubos na nag-aalala kay Miss Eunice. Hindi kaya si Miss Eunice ay kapanalig ng Elysium Gatesec at si Vin ay kuya ni Miss Eunice? Kung aking iisipin, si Vin talaga ay hindi basta-basta sa mundo ng mga tao. Sabi ni Lynn. At muntik na ako malagay sa alanganin sitwasyon. Ang isa sa dalawang lalaki na iyon ay kanina ay masyadong masungit sa akin. Akala niya ako ay isang kaaway. At dahil sa aking pag-uugali, muntikan na magkaroon ng labanan laban sa akin at laban sa pangkat ng mga kasundaluhan na ito na nagmula sa Elysium Gatesec. Alam ko naman na ang mga kasundaluhan ng Elysium Gatesec ay may sapat na kakayahan at ang mga tinataglay nito na katalinuhan sa pakikipaglaban ay may kahusayan. At kung hindi ako nagkakamali, ang dalawang lalaki na iyon ay ang dalawa sa general mula sa kanilang kasundaluhan. At si Lynn ay bigla ito ay napakamot ng ulo. At ito ay nagpasya ng magtungo sa kanyang silid kanina upang linisin ang mga dugo sa kanyang katawan at makapagpalat ito ng kasuotan. Samantala sa lugar ng mga mangkukulam na elf, sila Master Ken at Sophie ay bumalik na sa loob upang puntahan si Matandang Loss. At nang dumating na sila sa loob ng pagawaan, sila Sophie at Master Ken ay nakita ni Matandang Loss at sinabi, "Master Ken, may nais ka bang sabihin sa akin? Bakit napasadya ka dito sa loob ng pagawaan?" At nang marinig ito ni Master Ken, ito ay hindi umimik at maya-maya si Matandang Loss ay tumingin kay Sophie at sinabi, "Apo, anong dahilan bakit sinama mo si Master Ken sa loob ng pagawaan?" Nang marinig ito ni Sophie, siya ay nagsalita, "Lola, maaari ka ba namin makausap sa labas ni Master Ken? May mahalaga kang dapat malaman," sabi ni Sophie. At nang marinig ito ni Matandang Loss, ito ay tumingin kay Master Ken at nagpas siyang lumabas sa loob ng pagawaan. Nang makalabas na sila Matandang Loss sa sagradong pagawaan, ito ay nagsalita agad at sinabi, "May nangyari ba, Master Ken? Bakit hindi ka naimik kanina pa? Ano ang bumabagabag sa isip mo?" sabi ni Matandang Loss. At maya-maya si Master Ken ay nagpas siya ng magsalita at sinabi, "Matandang Loss, kanina may nangyari sa ating lugar. At isa sa mga kasundaluhan ay namatay," sabi ni Master Ken. At nang marinig ito ni Matandang Loss, siya ay nagulat at nabigla. "Paano? At bakit? Anong nangyari kanina sa aking nasasakupan?" tanong ni Matandang Loss. Nang marinig ito ni Master Ken, siya ay nagsalita, "Kanina, natuklasan ng mga kasundaluhan na may nagmamasid sa ating lahat. Tingin ko ang mga ito ay nagmula sa lahi ng mga demonyo. Dahil wala naman ibang nakakaalam ng inyong lugar ng mga mangkukulam na elf, kung hindi si Charlie lamang. At nakakatiyak ako na nasabi na ni Charlie ang lugar nyo sa lahi ng mga demonyo. Oo, tama ang hinala natin. Na ang lahi nyong mga mangkukulam ang kanilang pupuntiryahin. Dahil matatalino din ang mga lahing demon. Alam nila lubos na mapipilayan ang lahi natin mga elf, kung kayo ay mawawala. Si Charlie ang lahat ng may gawa nito.
Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni matandang Los siya ay sobrang nagalit at nagtanong ulit. Paano kayo nakakatiyak Master Ken? Ano ba talaga ang nangyari? Sabi ni matandang Los. At si Master Ken ay nagsalita. Kanina habang nagpapatrolya sila General Oliver at nang sila ay pabalik na sa inyong lungsod ng mga mangkukulam. Nakaramdam siya na may kakaiba sa masukal na damuhan na nasa labas ng lungsod nyo. At ito ay nagtalaga ng isang sundalo mula sa kanyang hanay at ito ay kanyang pinapasok sa masukal na damuhan. At ang sundalo na ito ay naiwan nila General Oliver. Sapagkat si Sophie ay tinawag niya ang mga kasundaluhan na nasa pangkat ni General Oliver upang bigyan ng elixir. At dahil doon ang sundalong elf ay naiwan. At ilang minuto lang ang lumipas. Nang maisip nila ng lahat na hindi pa nakakabalik ang isang sundalo natin na pumasok sa masukal na damuhan. Agad-agad nila itong pinuntahan at kasama na nila si Sophie. At hindi nagtagal nakita nila ang katawan ng isang sundalong elf na wala ng buhay. Tuldok, sabi ni Master Ken sa mahinang tono. At nang marinig ito ni matandang Los. Ito ay napamura at sinabi. Mga lapastanganan talaga ang lahi ng mga demonyo na iyon. Napakalakas ng loob talaga nila upang bastyusan ang aking lugar, lalo na ang binatilyo na iyon na nagmula sa ating lahing elf. At si matandang Los ay sobrang galit at sinabi. Ang pamilya ng binatilyo na iyon. Nasan Master Ken? Nais ko gawing bitag ang mga pamilya ni Charlie upang ito ay ating mahuli sabi ni matandang Los sa galit na tono. Oo dahil sa galit ni matandang Los sa mga oras na ito. Nais gamitin ang pamilya ni Charlie upang ito ay bumalik sa lugar ng mga lahing elf at ito ay kanilang dakpin. Na kahit may masaktan pa sa pamilya ni Charlie ay nais itong gawin ni matandang Los. Si matandang Los sa mga oras na ito ay wala ng pasensya. Ngunit, nang marinig ito ni Master Ken ito ay nagsalita at sinabi. Matandang Los naisip ko na ang ganyan pamamaraan. Ngunit, bigla ko naisip na, matagal na palang patay ang pamilya ni Charlie. Ang bata na iyon ay nag-iisa na lamang na namumuhay sa ating lugar. Ang bata na iyon ay nagtataglay din ng kabaitan noon. Ngunit hindi ko maisip kung bakit bigla-bigla na lang si Charlie na nagbago at paano siya naging kapanalig ng mga lahing demonyo. Alam natin lahat na bago pa siya itapon sa sagradong bangin ay may kaugnayan na siya sa lahi ng mga demonyo. Ang nais ko lang malaman, paano nagkaroon ng ugnayan si Charlie sa mga lahing demonyo? At bakit niya ito nagawa? Sabi ni Master Ken. At maya-maya nakikinig pala si Yui kila Master Ken at matandang Los. Mula sa loob ng pagawaan ng mga elixir at ito ay mabilis na lumabas at sinabi. Sa tingin ko matandang Los at Master Ken. Kaya bigla nagbago si Charlie ng pag-uugali. Dahil kay Ginoong Vin, paumanhin ko na pakinggan ko ang inyong pag-uusap. Sabi ni Yui. Nang marinig ito nila matandang Los at Master Ken sila ay naging curious at nagsabi. Ano? Paano si Vin ang may dahilan Yui? Tanong ni matandang Los. At si Yui ay nagsalita, may dapat kayong malaman. Nung dumating pa lang si Ginoong Vin sa ating lugar at ito ay nakita ni Charlie. Ito ay nagtanim na ng galit kay Ginoong Vin. Sapagkat nakikita niya na binibigyan ni Master Ken ng ibang pagtrato si Ginoong Vin sa ating lugar. At sa tingin namin ni Ginoong Vin dahil ito sa pagkaselos. Lalo na nung inatasan ni Master Ken si Miss Lin na turuan ng ilang mga kasanayan si Ginoong Vin sa loob ng sagradong lugar ng pagsesenay. Sa hindi ako nagkakamali, sinabi sa akin ni Ginoong Vin noon na muntikan na siyang mapatay ni Charlie sa loob ng sagradong lugar ng pagsesenay. At dahil kay Miss Lin, hindi ito natuloy. Dahil pinigilan ito ni Miss Lin at mas lalo pang nagtanim ng galit si Charlie kay Ginoong Vin sa mga oras na iyon. Nang marinig ito nila Master Ken, si Master Ken ay nagsalita at sinabi, oo naalala ko nga si Lin ay aking inutusan na turuan niya. Si Vin ng ilang mga kasanayan. Upang mabago ang pag-uugali ni Lin at mas hamaba pa ang pasensya nito. Dahil sa mga panahon na iyon, ito ay sobrang galit na galit kay Vin. Sapagkat si Vin ay hindi natin kalahi, at si Lin ay wala itong tiwala sa pagkatao ni Vin. Sabi ni Master Ken, at si Yui ay nagpatuloy sa pagsisalita. Tama ka Master Ken, at humihingi din ako ng kapatawaran dahil naglihim din ako sa inyo. Sabi ni Yui, dahil nung araw na may gumawa ng kalapastanganan sa lugar na ito na sa sagradong pagawaan ng mga elixir at gamot. At yung gabi na muntikan na may mangyaring masama kay matandang Los.
Nakita ni Ginoong Vin si Charlie na may dala-dala itong isang kahon at ito ay pagod na pagod, kaya naisipan niya itong silipin sa kubo ni Charlie, at natuklasan ni Ginoong Vin na si Charlie ay nagtungo sa lugar na ito ng mga mangkukulam na elf. At nalaman niya din na si Charlie ay nagnakaw ng mga iilang gamot at ito ay gumawa ng isang kalapastanganan gawain kay matandang Los. At narinig niya mula sa mga salita ni Charlie na kay Ginoong Vin niya gagamitin ang mga gamot na ninakaw niya sa sagradong pagawaan. Lahat ng iyon ay nasabi na sa akin ni Ginoong Vin ng gabi na iyon. Nang marinig ito nila Master Ken at matandang Los, si Master Ken ay nagsalita. Kung ganun pala, bakit hindi nyo agad ito pinaalam sa akin Yui? Sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Yui siya ay nagbago ang figure at ito ay masyadong nababahala. Humihingi ako ng paumanhin Master Ken. Nais ko talagang sabihin sa inyo ang aming nalaman ni Ginoong Vin. Nang gabi na iyon, ngunit nakiusap sa akin si Ginoong Vin na wag ko muna sabihin sa inyo ang ginawa ni Charlie. Dahil nais nitong malaman kung ano talaga ang plano ni Charlie sa kanya. Hindi ko alam bakit naisip ni Ginoong Vin ang mga ganon bagay sa mga oras na iyon. Lubos ako humihingi ng patawad sa inyo matandang Los at Master Ken. Kung dati ko pa sinabi ang ganong pangyayari, sana ang Charlie na iyon ay lubos na naparusahan na sa mga oras na iyon. Patawad talaga matandang Los, kung ito ay aking nilihim. Dapat sinabi ko na agad sa inyo, nung dumating kayo sa palasyo kasama si Sophie. Upang sabihin kay Master Ken ang nangyari sa lugar nyo. Patawad matandang Los, sabi ni Yui. Nang marinig ito ng lahat, sila matandang Los at Master Ken ay lubos nang naunawaan ang lahat ng dahilan kung bakit si Charlie ay naging ganon na lang kasama. At si matandang Los ay nagsalita at sinabi, nangyari na ang lahat. Hindi na natin maibabalik pa ang mga oras na iyon. Alam ko naman Yui na mabait kang bata. At dahil sa hiniling ni Vin kaya hindi mo agad ito sinabi sa amin. Sapagkat masyado na kayong naging malapit ni Vin na magkaibigan. At sa tingin ko kaya nais malaman ni Vin ang tunay na pakay ni Charlie sa kanya. Ay nais nitong makakuha ng sapat na ebidensya para ito ay kanyang parusahan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!